Magandang umaga po sa inyong lahat. Missionary Salvador Paredes po, your ambassador to Spain, reaching the Jews and the Gentiles with the gospel of Jesus Christ. Para po sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, Judges chapter 6, reading verse 13. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us, and where be all his miracles which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. So dito po sa ating talatang binasa natin, makita po natin na ang Israel po ay under tributary or captive po sila ng mga Midianites for 7 years now. At panahon ng Judges na kung saan si Gideon po ang judge sa panahon na ito, na kung saan sila po ay nakakaranas ng kapigatian, sila po ay nakakaranas ng kawalan, nakakaranas ng kumbaga inaalipin po sila, dinuduhagi, at kumbaga yung kanilang pananim ay kinukuha, hindi nila mapakinabangan, hindi nila ma-enjoy yung pananim nila o livestock. At sa madaling sabi, sila yung kumbaga panahon na ito na isusubo na lang, kinukuha pa ng kaaway. So ngayon ay, pero ang dahilan po ng lahat ng ito ay dahil doon sa ang presensya ng Panginoon ay wala na po sa kanila. Ibig sabihin, hindi po sila sinamahan. Bagkus ito actually parusa ng Panginoon sa kanila dahil iniwanan nila ang Panginoon. Dahil iniwanan nila ang Panginoon, iniwanan din sila ng Panginoon. At tingnan nyo mga kapatid, at miserable talaga ang buhay ng tao na wala o malayo sa Panginoon. Katulad po nila. At ngayon ay makita natin mga kapatid na sa buhay natin pananampalataya, nakakaranas din tayo ng sometimes ng ganitong kahirapan. Kaya ang kailangan dito mga kapatid, maunawa natin that without God's presence, there is a misery. Lagi po, kapag wala ang presensya ng Panginoon, hindi tayo sinamahan ng Panginoon, hindi tayo ginabayan ng Panginoon, wala ang kamay ng Panginoon, wala ang pabor ng Panginoon sa atin, there is a misery. Miserable ang buhay ng tao. Sabihin na natin na siya po ay maraming kayamanan, sabihin natin na siya po ay titulado, everything, lahat ng bagay meron siya, but without God, mga kapatid, at all is nothing. There is an emptiness, there is a kumbaga dissatisfaction sa buhay natin, there is no peace sa ating mga buhay. Kaya sa ganung bagay, without God's presence, there is a misery. But with God's presence naman, ang sabi po roon, katulad ng pangako ng Panginoon kay Gideon, sabi ng Panginoon, I will be with thee. Okay? I will be with thee. Ibig sabihin, with God's presence, there is a miracle. Kung without God's presence, there is a misery. With God's presence, there is a miracle. Dahil dito, dahil sinamahan ng Panginoon at dahil nakita natin dito yung humility at humbleness at yung nasabi ni Gideon yung kanyang kawalan na magagawa kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya makita natin mga kapatid na dahilan kung bakit sinugo siya ng Panginoon at kung bakit ang presensya ng Panginoon ay nasa sa kanya. At because of that, with God's presence in his life, at with a small number of soldiers, 300 soldiers lamang meron siya ang nirequire ng Panginoon. Just to see, mga minamahal, na ang Diyos talaga ang gagawa at hindi ang sinuman. With God's presence, mga minamahal, yung kanilang small number ay parang naging multitude. Against the multitude, naging mas majority sila. At gayon din naman, with God's presence, yung weakness nila becomes a strength and power nila. At sa ganung bagay, yung impossible things ay naging possible because the presence of God is with them. So dito ngayon natin makikita mga minamahal
na sa ganong bagay, kailangan talaga natin ang pabor o ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Yan naman po yung talaga totoo na nasa sa atin. Sabi ng Panginoon, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So sa madaling sabi, mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. Kaya kung anuman mga minamahal, because we have Jesus, we have God in our life, anuman ang pinagdadaanan mo, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, pwede ka magtagumpay. Ang kailangan lang, yung pabor at paggawa ng buhay sa iyo. Anuman ito, ikaw man ay may problema, ikaw man may kahapisan ng buhay mo, ikaw man kapatid ay may pinagdadaanan sa buhay, ikaw man kapatid ay merong kalungkutan, merong ikangay misery sa buhay mo, kapatid, mapapagtagumpayan ang lahat ng yan at lilipas ang lahat ng mga bagay because God is with you. That is the most important of all, na ang Panginoon ay kasama mo sa lahat ng bagay. Kaya kung ikaw ay kasama mo ang Panginoon, yung tiyak na tagumpay ang mangyayari sa iyo. Kaya salamat po at purihin ng Panginoon sa kanyang biyaya at pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid, nasaan ka man, kasama mo ang Panginoon, lagi may tagumpay at may biyaya ang Panginoon sa iyo. Okay? Let us pray. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Alam mo po ang buhay ng aking mga kapatid. Alam mo, Panginoon, ang kanilang ang buhay, ang kanilang pinagdadaanan. Tulungan mo sila, Panginoon. Patnubayan at hawakan mo ang buhay ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ikaw ang lakas namin. Ikaw ang kalayaan namin. Ikaw ang kapangyarihan namin. Ikaw ang buhay namin, Panginoon. Sasamahan mo po kami sa lahat ng bagay at bibigyan mo kami ng tagumpay. O Panginoon, hawakan mo po ang puso at buhay ng mga kapatid kong nakikinig. In Jesus' name we pray. Amen and amen.